Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath. Welcome po sa ating Sabbath School program para po sa araw ng Sabbath na ito. Sa umaga pong ito, tayo po ay pangungunahan ni Sister Daniela Roz na nagmumula po sa Zamboanga. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng opening prayer ni Sister Pearl. At ngayon po, tayo na po ay dumako sa ating opening song. So tayo po muna ay aawit ng dalawang hymn at ang pangatlo po, ito po ang ating opening song.
Sister Sweet. Mukhang nawala po si Sister Sweet. Can I ask Sister Tricia to lead the opening prayer? Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na ang tahanan po ay nasa katasan ng langit. Maraming salamat po sa inyo po. Pagpala sa amin sa ng lingkod, sa araw po ng Sabat na ito. Salamat po. Tipon-tipon na po. Hindi ko salita. Nawa po samahan kami ng inyong banal na presensya. Pag-alban po nawa ng guidance ang inyong kinapista upang anuhan po namin upang ma-deliver niyo po ng maisa niyong salita at ganoon din po ma-deliver po na at upang din po nawa ay matanggap po namin, tulungan kami na ginawa namin at ginawit po namin sa amin po sa araw. Gusto mo sa mga tao at upang maging gawa na po kami. Humingi rin po kami ba na pagkatawanan sa mga pagkukulat ng kasala at ito po ang langit. Jesus, Amen. Maraming salamat po, Sister Tricia, sa inyo pong pagpanguna sa ating pambungad na panalangin. At sa punto pong ito, bago po natin mapapakinggan ang tinapay ng buhay na ibabahagi po sa atin ni Sister Daniela, tayo po muna ay makakarinig ng mensahe ng awit na ibabahagi po ng Zamboanga Brethren. Nga mo balik siya, musidlak sa silangan o kasadpan. Di ko mo niya tanang mga matarong, o banhawunan tuwa sa lubong. O ang buhi paglalinon sa itaas, sa panganod sa pagtagpo sa Ginoong Heso Kristo pagkatao. Malandungon bisting puti, isulog ka nga magpuyo sa himaya. Umaniya ang pinili sa Ginoong iyang dako. Pagsiguro dito sa iyang puloy, ang nga langit nun iyang sugat. Di mapalo sa nga tanan, kapalaan dito sa iyang ginharian. Ang pagbalik sa Ginoo, haluon na kaayo. Ang iyang mga ilhanan, makita sa katawhan. Mubalik ang Ginoo mo, uban gayon ako sa langit ng puloyan sa kalan. Dito walay paghilag o walay kamatayon, sa matahong puloy ang langit nun. Igsuon o kaubanan, amahan o ginahan, magiusap kitang tanan sa langit ng puluyan. Kung ang buhi paglalinon sa itaas, sa panganod sa pagtagpo sa Ginoong Heso Kristo pagkatao. Palandungon bisting puti, isulog ka nga magpuyo sa himaya. Umaniya ang pinili sa Ginoo iyang dato. Pagsiguro dito sa iyang puloy, ang nga langit nun iyang sugat. Di mapalos ang gatanan, nga malaan dito sa iyang ginharian.
Maraming salamat po, Zamboanga Brethren. At ngayon po, akin na pong ibibigay ang pagkakataon para po sa ating tagapagsalita sa umagang ito. Mapagpalang araw po ng Sabat sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo na muli ay makakapag-aral ng kanyang mga salita. At ang na-assign po this day is Zamboanga at ang inyo pong lingkod, Sister Ella, ang magbabahagi po ng Sabbath School lesson natin sa oras na ito mga kapatid. So, tunghayan po natin ang Sabbath School lesson. Nasa lesson 2 na po tayo entitled The Power of God. At mababasa po natin ang ating topic sa Mark chapter 1 verse 21 to 45. Ayan, so basahin niyo po sa inyong mga Bible dahil diyan po iikot yung ating pag-aaral patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. It's July 11 at samahan niyo po akong pag-aralan ito. At sabi sa una nating katanungan, where do we next find our Lord? In Mark 1:21, sabi diyan, and they went into Capernaum, and straightway on Sabbath day, he entered into the synagogue and taught. Sinasabi po dyan mga kapatid sa question number 1, na sa in Mark 1:21, makikita natin ang Panginoon na pumasok siya sa Capernaum on the Sabbath day. At this moment, Jesus shows stepping into public ministry with authority. So, mga kapatid, makikita natin dito na ito po yung napakahalagang pangyayari dahil ipinakita nito yung pasisimula, yung public ministry ng ating Panginoon nung pumasok siya sa sinagoga sa araw ng Sabat, na may dakila siyang otoridad. So, ang sinagoga, ang sentro ng pagsamba at pag-aaral ng mga Hudyo sa panahon na yon. Kaya maraming tao ang naroon upang makinig. So, yung mga tao doon sa loob ng Capernaum, namangha sila at sa pagtuturo ni Kristo sa kanila, hindi siya nagturo gaya ng mga eskriba na kadalasang umaasa lamang sa mga tradisyon at opinyon ng tao. So, si Kristo po nagsalita na may kapangyarihan at katiyakan at nalalaman ng mga tao na kakaiba yung salita ng Panginoon na kanilang nalalaman. So, sapagkat ang kanyang mga salita ay nagmumula mismo sa Diyos, mga kapatid. So, next question. How did the people regard his teaching and why? Sa Mark 1 verse 22, and they were astonished at his doctrine, for he taught them as one that had authority and not as the scribes. So, at the same time, in the same way mga kapatid, the people were amazed na mangha sila sa turo ni Kristo because nagturo ang Panginoon sa kanila ng napakasimpleng mga bagay na kanilang agad itong maiintindihan. Dito makikita natin na ang mga eskriba ay karaniwang inuulit-ulit po lamang ang mga sinabi ng ibang mga tagapagsalita o ibang mga taong nag-aaral at umaasa sa mga tradisyon ng tao. Bagamat marami silang kaalaman, kilala naman natin ang sistema ng mga eskriba at pariseo na all-knowing sila mga kapatid. At ang kanilang pagtuturo ay madalas kulang sa espiritual na kapangyarihan na makaabot sa puso ng mga tao. At nakita nila during the time, si Kristo nung nagturo o nagsalita bilang isa sa mga direktang otoridad na nagmumula sa Diyos, hindi niya kailangang umasa pa sa opinyon ng iba sapagkat siya mismo ang pinagmumulan ng katotohanan dahil si Kristo ang ating katotohanan mga kapatid. So ang kanyang mga salita ay may kapangyarihang magtuturo at nagpapabago sa buhay at ito'y maghahatid ng pag-asa sa tao. At magpalaya sa mga tao mula sa kasalanan. Alam naman natin mga kapatid, makukumpara natin yung pagtuturo ng mga eskriba at pariseo, di ba? Nag-stricto sila sa pagsunod ng kautusan, ngunit ang kanilang puso ay hindi namumuhay ang Panginoon dahil mas pinili nila ang kanilang sariling katwiran kaysa sa
Panginoon. So be careful tayo mga kapatid, baka meron tayong pag-uugali na alam natin ang lahat, kahit alam natin yung katotohanan, pero hindi ibig sabihin na magyayabang na tayo. So yan po yung pagtuturo ng Panginoon na namangha ang mga tao dahil ang pagtuturo ng Panginoon ay nagpapabago sa buhay mismo ng tao. So sabi sa notes, itong banal na otoridad mga kapatid, kung makikita ninyo sa screen, na yung mga tao pala namangha kay Jesus dahil nagturo siya ng mga otoridad, kapangyarihan at karapatan. So the word also means power or right. The teaching of the scribes was based on tradition. Ito, alam naman natin dito na doon lang sila nagtuturo sa mga tradisyon. So they had no message from God. So yung turo po ni Kristo ay katotohanan, nanggagaling sa Diyos. So he was in the bosom of the Father. And the words that he spake were the words of God in John 4:31 to 34, and therefore it was that they carried conviction to men's heart. Dito po nila nakikita na yung pagtuturo ng Panginoon sa kanila ay nagdadala ng pagbabago, ng pag-asa at kabutihan sa kanilang buhay. Mga kapatid, ito po nawa ang makita sa ating buhay habang tayo nagtuturo din sa mga tao, makita din po nawa ang pagtuturo na gaya ni Kristo. Next question. How did Satan try to thwart his work? So paano ba ginawa ng paraan o sinubok ng kaaway na maguluho o maguluhin yung gawain ng ating Panginoon? Sa Mark 1:23, and there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out. So ito po pala yung pakana ng kaaway. During sa ministry ni Kristo, ang pakana ng kaaway ay pinasukan niya ang tao may isang tao doon na pinasukan ng demonyo, at yun yung pakana ng kaaway para mapigilan ang gawain ng Panginoon. So in Mark 1 verse 23, Satan tried to thwart Jesus' work by stirring up opposition right inside the synagogue. So ano ba pong nangyari during that time? So yung taong ito na napossessed by an unclean spirit cried out loudly in the middle of worship. So the demon recognized Jesus. Na-recognize agad ng sinapian na taong ito, ng demonyong ito, authority, and tried to disrupt his teaching by creating fear and confusion. So this was Satan's attempt to distract the people from the truth and to challenge Jesus publicly. So, mga ganitong bagay mga kapatid, hindi po talaga natin maiiwasan na mangyayari din ito during sa panahon natin ngayon na habang tayo nagtuturo sa mga tao, ay mayroon talagang distraction na gagawin ang kaaway para mapigilan ang gawain. Kaya tayo maging aware, mga kapatid, kasi during sa time ni Jesus, nangyari din pala ito, yung mga ganitong bagay. So mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, matutunghayan natin na gumagawa din talaga si Satanas ng paraan para ma-distract ang gawain ng ating Panginoon. At kapag tayo ay gumagawa sa gawain ng Panginoon, at the same time, madidistract din ng kaaway yung ating gawain. Kaya huwag po tayong magulumihanan, huwag tayong mawala ng pag-asa kasi napanagumpayan na po ito ng ating Panginoon. So ito po palang lalaking sinasapian, ito pala yung pakana ng kaaway para i-distract ang mga tao mula sa katotohanan tungo sa mga nangyayari sa kanila that time. So next question. And what did the demoniac say? Nung nalaman ng demoniac yung pangyayari na yun, nakilala niya si Kristo na anak ng Diyos. Sabi diyan, saying, let us alone, what have we to do with thee? Thou Jesus of Nazareth, art thou come to destroy us? I know thee, who thou art, the Holy One of God. So alam pala ng kaaway, alam ng demonyo na sumapi doon sa taong yun, na si Kristo ay anak ng Diyos. So, ito yung sinabi ng demonyo, na huwag nyo kaming saktan. Kung maaari, dalhin nyo kami o ilagay nyo kami doon sa mga baboy, mga kapatid. So, this was an attempt to resist and challenge his authority, trying to intimidate or distract the people. Yet, even in opposition, Satan's agents were forced to acknowledge the truth about who Jesus is. So, mismo ang kaaway, mismo yung si Satan ay nakakaalam na si Kristo ay anak ng Diyos. Kaya tunghayan po natin itong mga kapatid, itong pag-aaral. Ito yung sinabi ng
kaaway na pakawalan nyo kami, pabayaan nyo kami. Ano yung gagawin mo sa amin? Jesus na taga Nazareth. Papatayin mo ba kami? No? At nakakaalam sila na anak si Kristo ng Diyos, mga kapatid. So next question. What followed in verse 25 to 26? And when the unclean spirit had torn him and cried with a loud voice, and he came out of him. So in Mark 1, verse 25 to 26, ito po yung nakasunod na nangyari. Sinaway ni Kristo ang demonyo na sinasabi, hold thy peace and come out of him. Lumayo ka sa taong ito. With divine authority, he silenced the demon and commanded it to leave. Umalis ka. So the demon's reaction, the unclean spirit, convulsed the man, cried out with a loud voice, and then came out of him. Though it tried to resist, it could not withstand the authority of Christ. So sa pamamagitan nun, umalis ang demons sa taong yun. At yun na nga, pinapunta sila dun sa mga baboy, at yun ang nangyari, mga kapatid. Ano? In the time na kahit ano pa ang gawin ng kaaway na i-distract ang gawain ng Panginoon, hindi madidistract ang gawain. Magpapatuloy ito dahil si Kristo mismo ang gumagawa. At tayo, mga kapatid, kapag gumagawa tayo sa gawain ng Panginoon, si Kristo yung kasama natin. Siya yung mismong gumagawa para sa atin. So nakikipag-cooperate lamang po tayo na even napakadaming distraction, mag-focus lamang po tayo sa gawain. So next. Ayan. So, and Jesus rebuked him, saying, hold thy peace and come out of him. So next slide. So, how did this affect the people? So, paano ito naging apektado sa mga tao? Babasahin po na yan natin sa verse 27 and 28. Sabi dyan, and they were all amazed in so much that they questioned among themselves, saying, what thing is this? What new doctrine is this? For with authority commanded he even the unclean spirits, and they do obey him. And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee. So, the people in Mark 1:27 to 28 were deeply moved by what they witnessed. Nakita nila yung pangyayaring iyon. They were all amazed. Namangha sila. So much that they questioned among themselves, saying, what these things is this? Ano bang mga bagay ito? Bakit ito nangyayari? So what new doctrine is this? For with authority he commands even the unclean spirit, and they obey him. The crowd recognized that Jesus' teaching was not only powerful in words, but also confirmed by his authority over evil spirits. So nakita nila kung gaanong napakamakapangyarihan ang ating Panginoon, mga kapatid, na nagpapalayas ng mga masasamang espiritu sa tao. So, knew of his authority and power traveled quickly, drawing attention to his ministry and setting the stage of the growth of his influence. Ito yung nagpakita ng dakilang influensya sa ating tagapagligtas. Nakita ng mga tao yung mga pangyayaring iyon. In that time, maraming mga taong na-amaze. Maraming mga taong namangha sila sa nangyari. So next question. What was here demonstrated? So sa note number 2, mapabasa natin dyan na Christ and Satan. So the evident design of Satan is driving the poor demoniac into the synagogue was to thwart the work of Jesus. So ito po yung purpose ng kaaway. Bakit niya sinapian yung taong yun? Para mahadlangan ang gawain ng Diyos. Mahadlangan ang gawain ng anak ng Diyos. So the very word Satan put in his victim's mouth were designed to turn Jesus away. So let us alone, sabi niya, what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? If the power of Jesus was sufficient to overcome the evil one, Satan evidently supposed that he would not heal the man who desired him to depart. But Jesus had not only power but compassion. He not only rebuked the power of Satan, but he restored his victim to his right mind. So sinubukan man ni Satanas na hadlangan ang gawain ng Panginoon, pero hindi siya mananagumpay. Hindi siya magtatagumpay sa kanyang paghahadlang. Dahil ang Panginoon po yung gumagawa during that time
So akala nila, o nakala ng kaaway na mapapalayo niya si Kristo sa sinagogang iyon. At hindi lang niya tinulungan ang lalaking nasapian. Kahit na nirebuke ng Panginoon si Satan sa loob ng katawan ng lalaki, ang lalaking ito ay kanyang di hinabagan, yung parang hinaawaan, mga kapatid, and restore his victim to his right mind. No, nabago yung pag-iisip ng taong ito, binago ng Panginoon, at sabi pa nga ng taong ito, na susunod ako sa iyo, Panginoon, kung saan ka man patutungo, mga kapatid. Na-convert ang taong sinapiang ito dahil nga pinagaling siya ng Panginoon in that time. So during the time, ang kaaway, mga kapatid, gumagawa talaga ng paraan para ma-distract tayo sa gawain. Kasi during sa panahon ng Panginoon, dinistract niya ang gawain ng Panginoon pero hindi siya nakapanagumpay. At the same time, sa atin, mga kapatid, kung nagpo-focus tayo sa gawain, marami mong gamitin ang kaaway ng mga, anong tawag doon, yung mga bagay na nakakahadlang sa gawain. Kailangan talagang i-focus natin yung isip natin, ang ating puso sa Panginoon para tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Question number 8, where did Jesus next go? So, saan pumunta si Kristo? In Mark chapter 1 verse 29, and they were all amazed in so much that they questioned among themselves. All right. So sa verse 29, and forthwith when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew with James and John. So after leaving the synagogue, Jesus immediately went to the house of Simon Peter and Andrew, together with James and John. So it shows that Jesus moving from the public place of worship into the private space of a home, bringing His ministry into everyday life. So nagpapakita din pala ang ating Panginoon dito na hindi lang siya nasa loob ng iglesia nangangaral, kundi pupunta siya sa bahay-bahay, natawag na house-to-house labor, at dinadala niya ang kanyang ministeryo into everyday life. So this transition highlights that His authority, mga kapatid, and compassion were not limited to formal religious settings. He was present in the ordinary places where people live and struggled. So, at the same time, sa ating panahon ngayon, kung na may nakikita tayong nahihirapan at humihingi ng tulong, tulungan natin. The more na sila ay matutulungan natin. Ano yung makakaya nating tulungan? In a simple act of kindness, gagamitin ng Panginoon ito upang ma-convert sila into eternity. Ma-convert sila sa katotohanan, mga kapatid. So, Jesus met people both in the synagogue and in their homes. His ministry is not confined to sacred buildings. It extends into daily life, bringing healing, hope, and authority wherever He goes. So, nagpapakita dito na kung saan man si Kristo pumunta, nagministeryo siya sa loob at sa labas ng iglesia, sa loob at sa labas ng tahanan. At makikita natin dito na ipinakita niya dito na ang kabutihan ng Ama, yung karakter ng Panginoon, ipinapakita niya sa bawat nilalang, sa bawat tao na kanyang nasasalamuha. At nawa maging ganun din tayo, maging ehemplo din tayo, mga kapatid. Kasi si Kristo yung ating ehemplo. Ano yung ginawa niya dito sa mundo? Magbahagi din po tayo ng katotohanan sa pamamagitan ng mabubuting gawa at mapuri po natin ang ating Panginoon. Next question, number 9. How was the power of Christ here manifested? So, paano ang pagkapangyarihan ni Kristo ay lumaganap, mga kapatid? So, in Mark chapter 1, verse 30 to 31, but Simon's wife, mother, lay sick of a fever, and anon they tell him of her. And he came and took her by hand and lifted her up, and immediately the fever left her, and she ministered unto them. So in Mark chapter 1, verse 30 to 31, ang kapangyarihan po ni Kristo ay lumaganap through His compassionate healing. So napakita dito na the situation of Simon Peter's mother-in-law was lying sick with a fever. So Jesus came to her, took her by the hand, and lifted her up. So the result is immediately the fever left her, and she began to serve them. So napakaganda, mga kapatid, nagpapagaling ang ating Panginoon ng mga may sakit
Dahil we know that the medical missionary is a right hand. Bago makapasok ang gospel, kailangan talagang maipasok muna natin kung papaano magpagaling ng mga may karamdaman. So sa pamamagitan ng simpleng panlunas, ay makikilala po nila sino yung dakilang manggagamot talaga. So this shows his power in several ways, authority over sickness, the fever vanished instantly at his touch. So tender compassion, he did not just speak healing, but personally reach out his hand. So merong mga instrumento na ginagamit ang Panginoon para talaga gumaling ang isang tao. So nawa, ganun din tayo, na magpagamit din tayo sa gawain ng Panginoon para tayo ay kanyang pagpapalain at lumaganap din yung kanyang gawain sa atin. So on what day did this noted miracles occur? In verse 21, sabi diyan, and they went into Capernaum, and straightway on the Sabbath day, he entered into the synagogue and taught. So, makikita na ang mga himalang na itala po sa kabanatang ito, sa verse 21, ay nagsimula sa araw ng Sabat. So, pagdating ni Jesus sa Capernaum, agad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo siya ng katotohanan. So, sa araw din iyon, ng Sabat, ipinakita din ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa iba't ibang paraan. So, kaya nga, di ba, yung mga tao ay namangha sila sa nangyari. Kasi sila mismo yung nakawitness sa pangyayaring iyon. So, nagturo pa rin ang Panginoon ng mga may otoridad sa iglesia, mga kapatid. Kaya pinalayas niya ang maruming espiritu mula sa isang lalaking na inalihan ng demonyo. So, pinagaling niya ang biyanan ni Pedro na may lagnat. So, pagsapit ng gabi, matapos ang Sabat, maraming may sakit at sinasapian ng demonyo ang dinala sa kanya at pinagaling niya sila. Kung mababasa natin ang verse 32 to 34 ng chapter 1 ng Mark. So dito, yung ating pag-aaral, mga kapatid, ay napakaganda kasi let's talk about healing, pagpapagaling during sa time ng Panginoon. So ipinakikita ng mga pangyayaring ito na si Kristo ay may kapangyarihan sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapalayas ng masasamang espiritu, pagpapagaling ng mga may sakit, at ang Sabat na iyon sa Capernaum ay naging isang araw ng pagpapakita ng kapangyarihan, habag at pagliligtas ni Kristo. So nawa, mga kapatid, huwag tayong maging prejudice na minsan, araw ng Sabat ngayon, hindi tayo dapat tumanggap ng mga pasyente, lalong-lalo na kapag emergency. Tandaan natin, it is lawful to do good on Sabat, mga kapatid. Kapag nakita natin nahihirapan ng ating kapatid, tulungan natin. So, sinasabi pa dyan sa next question, what occurred at the close of the day? Sa verse 32, and at even when the sun did set, they brought into him all that were diseased, and them that were possessed with devils, and all the city was gathered together at the door. So ito po yung panahon na nagpagaling ang ating Panginoon. At the close of the Sabbath day in Mark 1, 32 to 33 tells us na even when the sun did set and brought unto him, dinala ng mga tao ang yung mga may sakit doon sa harap ng Panginoon at sila'y pinagaling ng Panginoon. As soon as the Sabbath ended, at sunset, people felt free to carry the sick to Jesus. So a great crowd gathered at the house where he was staying. So the whole city of Capernaum came bringing their afflicted loved ones. So the lesson is Christ's compassion drew multitudes. So his power was not limited to the synagogue or to one household. He ministered to the entire community. Napakaganda, mga kapatid, na makikita ng buong sangkatauhan, ng buong tao, sa lahat ng tao sa community na yan, ang kapangyarihan ng ating Panginoon, showing that his rest day ended with a flood of mercy and healing. Ito po yung pangyayari in the close of the Sabbath day. So next, sabi sa note, number 3, after the close of the synagogue service, the rumor of the casting out of the unclean spirit was carried through the town, but bound by the scrupulous traditions of the unscrupulous Pharisees. The sick could not be brought till the close of the Sabbath, which was at even the setting of the sun. So ito po yung pangyayari na pagkatapos ng araw ng Sabat, kumalat po ang balita
na tungkol sa himala na ginawa ni Kristo. So nais ng mga tao na dalhin agad ito sa kanilang mga o dalhin agad yung kanilang mga may sakit sa Panginoon. So ngunit dahil sa mahigpit na tradisyon ng mga Pariseo at Eskriba, mga kapatid, during sa araw ng Sabat, hinintay muna nila ang paglubog ng araw bago sila lumapit. So nang matapos ang Sabat, marami ang dinala kay Jesus upang magpagaling. So ang mga tradisyon ng tao ay maaaring maging hadlang. Ito naman talaga ang nangyayari, mga kapatid. Maaari talaga maging hadlang ang tradisyon ng tao. Ngunit hindi nito mapipigilan ang habag at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, kapag tayo gagawa sa gawain ng Panginoon, anuman yung ma-encounter nating mga tao na humahawak pa rin sa mga traditions, ay talagang maaaring itong makakahadlang sa gawain, pero hindi nila mapipigilan ang gawain na iniatas ng Panginoon sa atin. Kaya take note, mga kapatid, huwag tayo agad-agad na ma-discourage. Kung maaari ay saliksikin po natin ang ating mga sarili, at kung maaari, ang Panginoon ay bigyan natin ng panahon ang pag-aaral ng salita niya upang hindi tayo ma-distract sa gawain na iniatas niya sa atin. So dahil hindi mapipigilan ng kaaway ang gawain na iniatas ng Panginoon sa bawat isa sa atin, so tayo din kinakailangang maging mapagmasid sa gawain ito. So next question, what is said of further manifestations of the power of Jesus? In verse 34, sabi dyan, and he healed many that were sick of diverse diseases and cast out many devils and suffered not the devils to speak because they knew him. So in Mark 1:34, makikita natin dito na healing authority. He cured many people suffering from various kinds of diseases, showing his unlimited power over physical affliction. So pinagaling ng Panginoon ang mga may karamdaman at nagpapakita dito yung kapangyarihan ng Diyos na nasalisihan o nakita ng mga tao yung pangyayaring ito, mga kapatid. At nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon. So next question, what characteristic of the life of Christ is next shown? Ano po yung nakita nila? In Mark 1:35, the next characteristic of Christ's life that is shown is his devotion to prayer and communion with the Father. So ito po yung nangyari. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. So ito po yung nakita ng mga tao during sa panahon ni Kristo, ano yung ginawa ng Panginoon kahit na siya ay nagpapagaling, kahit na baka maraming himala na nangyayari. Ito din karakteristik ni Kristo sa kanyang buhay, nanalangin siya sa solitary place. Yung walang nakakakita sa kanya between sa kanya lamang at ang Ama. Nawa ganun din po tayo. Siya nga na anak ng Diyos. Yun yung ginawa. How much more sa atin na tayo tao, makasalanan, nagkakamali. Marami tayong natutunan kasi itong Sabbath School lesson natin, dito nagpapakita kung gaano ang kapangyarihan ng Panginoon na nagpapabuhay ng sangkatauhan, nagbibigay ng sigla sa tao. So next, sabi dito sa note number 4, the man of prayer. Jesus prayed much. After working late at night, he rose up a great while before day to pray. All night at times in Gethsemane's garden on the Mount of Transfiguration, everywhere he poured out his soul with a strong crying and tears. In Hebrews 5 verse 7, if the sinless Son of God needed to pray, how much more do we, the sinners? So, ito nga yung sinabi ko na si Kristo na anak ng Diyos, ginawa yung ganitong pangyayari o ginawa yung ganitong karakteristik, how much more sa atin na tayo makasalanan, mga kapatid. So, Jesus is the man of prayer. Nawa tayo din. Nakaranas ba tayong nakagising tayo ng alas 3, alauna, at nanalangin tayo? Nakausap natin yung Panginoon sa mga nangyayari sa buhay natin na minsan nahihiya na tayong kausap ng Panginoon. Nagiging nawawala na sa ating isipan na manalangin dahil nga napakadaming mga pangyayari na negatibo na sa ating isipan. At binablind na tayo ni Satan to communicate the Father through Jesus. Kaya mga kapatid, maging aware po tayo sa bagay na ito. Kailangan, the more tayong makasalanan, the more tayong nanghihina, mas the more tayong lumapit sa Panginoon kasi dun po tayo mas pinapatatag
huwag po tayong titingin sa ating kahinaan kasi hindi natin talaga kaya makapanagumpay kung wala ang Panginoon. Kaya nga, kailangan tayong lumapit sa Kanya at ihingi ang gabay kung ano yung gagawin natin. So, next, question number 14. What rest did He give Himself in verse 36 and 39? In Mark 1, the rest Jesus gave Himself was not idleness, but a purposeful withdrawal to continue His mission. So, in verse 36 to 37, Simon and others searched for Him, saying, all men seek for Thee. In verse 38, Jesus replied, let us go into the next town, that I may preach there also, for therefore came I forth. Verse 39, He went throughout all Galilee, preaching in their synagogue and casting out devils. So, ang pahinga na ibinigay ni Kristo, mga kapatid, sa kanyang sarili ay hindi paghinto sa gawain, kundi pag-urong sandali upang magpatuloy sa mas malawak na misyon. Tayo minsan kasi, i-stop muna natin yung gawain, magpahinga muna tayo. Pero ang gusto ng Panginoon, we need to continue the work para mas marami pa tayong magagawa while have still time to spread the gospel, mga kapatid. So, sa halip na manatili sa isang lugar, siya ay nagpunta sa iba't ibang mga bayan upang mangaral at magpalayas ng demonyo. So, ang tunay na pahinga ni Jesus ay nakatuon sa paggawa ng kalooban ng kanyang Ama at pagpapatuloy sa kanyang misyon. Nawa, maging ma-apply din ito natin. Huwag lang tayo sa isang lugar, nakastay in doon. Kailangan lumipat tayo kung saan tayo tinawag ng Panginoon para maikalat natin ang kabutihan, ang kanyang kahabagan, at mag-focus tayo sa gawain. Kasi hindi lamang yung pagsasalita, yung pag-aaral, hindi lang yung pagsasabi mo ng katotohanan, doon sila maniniwala. Mas magiging epektibo mismo kung makikita mo sa iyong gawa yung katotohanan na hawak-hawak mo. So, sa note number 5, unselfishness. Not once did Christ work a miracle to save Himself personal inconvenience, labor, or suffering. Not once did a miracle supply His physical needs. Never did He pause to take vacation, only a necessity. So dito na note, mga kapatid, si Jesus po ay hindi siya makasarili. Hindi siya gumawa ng himala para sa kanyang sariling kaginhawaan. So, pinakita ng Panginoon yung himalang ito upang iwasan ang himalang ito para mapuri niya, mapuri ang Ama. Upang maiwasan ang pagod o para sa personal na benepisyo, hindi rin niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang sariling pangangailangan. So, buong buhay ni Kristo, mga kapatid, nakatuon sa pagliligtas ng sangkatauhan at hindi siya tumigil o nagbabakasyon basta-basta. Dahil ang kanyang puso ay puno ng malasakit sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan at kagalingan. Nawa, ganun din tayo, mga kapatid, yung parang gustong-gusto natin i-reach out. We need to reach the unreached, mga kapatid. Kaya si Jesus ay ganap na walang pagkamakasarili, kaya dapat din tayong matutong maglingkod sa iba ng may malasakit. Na hindi iniisip yung sarili natin, kundi ano yung ginawa ng Panginoon. Nawa, atin pong susundin yung kanyang yapak, mga kapatid. So, sabi dyan, after one of this preaching service, who came to Jesus? Sino kaya yung lumapit sa ating Panginoon? In Mark chapter 1 verse 40, ayan, kulang ng... Okay, after one of Jesus' preaching service, a leper came to him. Ito na. Ito ang lumapit sa kanya. The verse says, and there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, if thou wilt, thou canst make me clean. So the leper approached with humility and faith. Lumuhod siya sa Panginoon. He acknowledged that Christ's power to heal na magpapagaling sa kanya, saying, if you will, you can make me clean. So this encounter shows both the desperation of human need and the confidence in Christ's authority. It beautifully illustrates how Christ's ministry drew even the most outcast and afflicted and how His power was recognized by those who believe. So nakakaalam ang Panginoon sa sistema ng mga tao o sa kanilang situation during the time. So hindi pa lang masasabi ng isang tao yung kanyang pangangailangan, nababasa na ng Panginoon yung kanyang isipan na nangangailangan ito ng kagalingan. At kapag tayo lalapit sa Panginoon, siya din ay lalapit sa atin at tayo kanyang pagagalingin, mga kapatid. So next,
what was his purpose in coming? And there came a leper. So ito po yung nangyari. Lumapit itong may leper kay Jesus upang magpagaling at magpahugas ng kanyang sakit. So binalik po yung verse 40. Pero higit pa rito mga kapatid, sa verse 40, lumapit siya ng may kababaang loob at pananampalataya. Dahil naniniwala siya na kaya siyang pagalingin ni Kristo kahit hindi niya sigurado kung gagawin ba talaga niya ito. So sa atin mismo mga kapatid, may times ba na sa sobrang hirap natin, may sakit tayo o ano ba yung problema natin, at alam natin may magpapagaling sa ating karamdaman. Di ba, hindi na tayo maghihintay pa ng ilang araw, lalapit tayo sa Kanya at hihingi natin sa Kanya yung kagalingan sa atin. Kasi napakahirap ang isang taong may sakit mga kapatid. Kaya nung lumapit ang may ketongin kay Kristo para gumaling, maglinis at maghanap ng awa at kapangyarihan ng Diyos. So dito nakita natin, nagpinagalingan ni Kristo ang may ketongin. Next question, what confidence did he have? So sa Mark chapter 1 verse 40, the same verse, ito pong confident ng isang taong may sakit, itong may ketok. Mayroon kasi po siyang pagtitiwala na kaya siyang pagalingin ni Jesus at alisin ang kanyang ketong. Pero meron po siyang pagpapakumbaba, na siya dahil alam niyang nasa kay Jesus kung gugustuhin niyang gawin ito o hindi. So sa madaling sabi, naniniwala siya sa kapangyarihan ni Kristo na magpagaling. So kung ang taong ito ay totally converted na pagagalingin siya ng Panginoon, hindi siya nagdadalawang isip, nagagaling siya mga kapatid. So sa pagpapatuloy, next question. Question number 18. How did Jesus regard the wretched man? In verse 41, and Jesus moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and said unto him, I will be thou clean. So dito makikita natin yung pagpapagaling ni Kristo sa isang may sakit. Hinawakan ito ng Panginoon at dahil sa iyong pananampalataya, ikaw ay aking pagagalingin. So kinahabagan at tinulungan siya ni Kristo. And what was the effect of his words? Ano pang epekto ng salita ng Panginoon? And as soon as he had spoken, immediately, the leprosy departed from him and he was cleansed. So, dito makikita natin na yung salita ni Jesus, agad na gumaling ang ketongin. At epekto ito ng pagkasabi ni Kristo ay maging malinis ka, nawala agad ang kanyang ketong at siya ay gumaling. So, ang salita ni Kristo ay may kapangyarihang magpapagaling agad sa may karamdaman. Question number 20, what instruction did the Lord give the man? And why? Ano ba yung instruction? So, dito kung babasahin natin ang 43 and 44, dito natin makikita na inutusan ni Jesus ang lalaki na huwag na munang magsabi kanino man at pumunta sa pari at magpakita bilang patunay sa kanyang paglilinis. At bakit kaya? Dahil para masunod ang batas ni Moises at para ma-verify ng pari na siya ay talagang gumaling at maibalik siya sa lipunan. So pinapunta ni Jesus ang may ketongin sa pari para patunayang siya talaga ay malinis at maibalik sa normal na pamumuhay at upang maiwasan ang maling pagkalat ng balitang ito. So, sabi sa notes, number 6, wisdom, may tatlong layunin si Jesus sa kanyang utos. Una, ipakita na hindi siya laban sa kautusan ni Moses. Pangalawa, bigyan ang mga pari ng patunay ng kanyang kapangyarihan para hindi nila siya maitanggi. Pangatlo, maiwasan ang maagang galit o maling akala habang siya ay naglilingkod pa sa lugar na iyon. So, sa madaling sabi, ginawa ito ni Kristo para sundin ang kautusan, patunayan ang kanyang kapangyarihan at maiwasan ang maling paghusga sa kanya. So mga kapatid, dito makikita natin yung tatlong patunay o layunin ni Kristo sa kanyang kautusan. Na ayaw niya na nahusgahan siya, na maipakita din sa kanila o maipakita ng Panginoon sa kanila na siya ay talagang under din sa kalooban at kautusan ni Moses. Ayan. So next
Question, how did the cleansed leper heed the words of Christ? Sa verse 45, but he went out and began to publish it much and to blaze abroad the matter in so much that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places, and they came to him from every quarter. So, sa Mark 1 verse 45, makikita natin dito na hindi sinunod ng gumaling na kitongin ng utos ni Kristo. So, ipinamalita niya pa rin. Ipinamalita niya agad yung lahat na nangyari sa kanyang pagaling. So, hindi siya nakinig, kinuwento niya agad ang kanyang pagaling sa maraming tao. Can you imagine kung ikaw yung may sakit, pinagaling ka ng Panginoon, talagang ipagkakalat mo yun, na yun yung nangyaring miracle sa buhay mo, di ba? So, for the last question, in what 3 ways was Christ's power especially manifested as shown by this lesson? See note number 7. So, Christ's power and compassion were manifested in defeating the prince of evil and darkness, in freeing his victim and demoniac and restoring his mind. So, Christ's power and care for his people were manifested in healing the relative of a loved disciple. So, Christ's power and pity were manifested in cleansing of the poor, loathsome wretch whom no one else would come near, much less touch. But the finger of power and the word of the Creator changed the putrid flesh to that of the little child who is there that cannot gather from these incidents precious lessons of faith and trust in God. So, are we willing for Christ to heal and cleanse us? The power is His and He will impart it if we only believe. So, dito makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa tao, sa lahat ng taong maniniwala sa Kanyang kapangyarihan. So, kapag nakita ng Panginoon na naniniwala kang pagagalingin Kanya, hindi lang sa iyong personal o sa iyong physical na karamdaman, kasali na din yung spiritual mong nararamdaman. So, ang Panginoon ay handa na tumugon sa lahat ng ating pangangailangan at ninanais niya na tayo lumapit sa Kanya, at ang kapangyarihan at kahabagan ng Panginoon ay maipapakita at mararamdaman natin kung tayo po ay totally na lalapit sa Kanya at hindi natin tatanggihan yung Kanyang paanyaya. Kaya mga kapatid, sa ating lesson na ang kapangyarihan ng Diyos, kung paano na maipakita natin din ang kapangyarihan ng Diyos sa ating panahon ngayon, na ikalat natin sa buong mundo kung gaano kabuti ang ating Panginoon at gaano nagpapagaling ng mga may karamdaman. Kaya muli, happy Sabbath sa ating lahat and God bless. Maraming salamat po, Sister Daniela, sa inyo pong pagpanguna sa ating Sabbath School lesson. So, sa punto pong ito, binubuksan ko na po ang dulang para po sa inyong mga karagdagan or kung sino man po ang may mga insights na sa ating napag-aralan sa umagang ito dito po sa kasamahan natin sa Zoom at ganun din naman po sa mga nanonood sa Facebook Live. Kung meron po kayong karagdagan ay i-comment down lamang po. So dito sa Zoom, meron po tayong mga kasama, ang mga representative po ng Restmin Philippines, si Brother Harry, si Sister Adeline, si Sister Aiza Raimundo, si Sister Katie, Sister Neri, si Sister Tricia, si Brother Rogue, si Sister Choco at ang Flores family, at meron din po dito Realme. So, happy Sabbath po. At welcome po sa ating Sabbath School program. Napakaganda po ng ating napag-aralan sa umagang ito. Muli po tayong pinapaalalahanan na bilang tagasunod ni Kristo, hindi po sinasabi doon na tayo po'y manatili sa loob ng simbahan buong araw ng Sabat. So tayo din po ay pinaalalahanan na gumawa po ng gawain ng Panginoon sa araw ng Sabat. Either yun, yung sick visitation or mamigay ka ng mga babasahin sa neighborhood or kahit anong gawain na as long as hindi nakakalabag sa kalooban ng Panginoon. So hindi po sinasabi doon na magtrabaho like yung trabaho na kikita ng pera na ginagawa natin sa pang-araw-araw. So ito po yung gawain
na ginawa ni Kristo nung siya po ay andito sa libutan. So, siya po ay nagpagaling ng mga may sakit, pero tayo po ay wala po tayong ganong kakayanan, kaya ang pinakamaganda po natin gawin ay yung bibisita doon sa mga may sakit at papaalalahanan sila. So, nung may nabasa po ako na kapag mananalangin po tayo doon sa may sakit, ay wag po nating bastang ipanalangin lang at tapos na. Kasi kapag sila ay gumaling, babalik sila doon sa old habits na ginagawa nila na dahilan ng pagkakaroon nila ng karamdaman. At kaya tayo po ay tinuruan na bago natin sila ipanalangin, turuan po natin sila or sabihin natin sa kanila kung ano po yung dahilan kaya sila nagkakasakit. At upang kapag sila po ay gumaling na, hindi na po nila babalikan ang mga gawain iyon. So, yun po. Tinatawagan ko po ang lahat na mag-participate po sa ating Sabbath School program sa umagang ito. Kung sino man po ang may mga karagdagan, ay ibibigay ko po sa inyo ang pagkakataon. Morning, Brother Rob here. Just a few thoughts about the focus of our lesson. Mark 10:45 says, "For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many." And with this ministry, we see that it was a multiple purpose ministry. One thing evident to us is the healing ministry. And Luke 5:31 says, "They that are whole need not a physician, but they that are sick. I am come not to call the righteous, but sinners to repentance." Luke 5:31. So the purpose, or part of the purpose of Jesus' ministry was initially he went out driven by the Holy Spirit out in the wilderness to overcome Satan, and from there he went out to do his ministry, to contact the Israelites and the people of those regions, not only the Jews in Jerusalem, but further afield. And so we see in the lesson that he gained his strength through prayer, even though he was driven to preach and to heal. It was necessary for him to find that time of prayer, and it was in the early hours of the morning. And so the other thing that he was able to do through the power that he received in prayer was healing the sick. And in doing so, he was able to thwart Satan's power, Satan's attempt to disallow him to do miraculous things and to further his ministry. But we see that he drives out the spirits, and they acknowledge him as the Son of God. And so the next thing is teaching about the kingdom of God. He goes around teaching and telling people what the kingdom of God is for and about. And so a bit of a summary of his mission. Luke 19:10 says, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost."
This statement was made after Jesus' encounter with Zacchaeus, the tax collector, and it emphasizes his mission to rescue sinners. So we know Zacchaeus he acknowledged himself as a sinner and taking advantage of other people. And yet he willingly listened and complied with God's Jesus leading and directing to the kingdom of God. This is my thoughts. Thank you. Good morning. Thank you so much, Brother Rob, sa inyo pong karagdagan. So, sino pa po ang may gustong idagdag sa ating napag-aralan sa umagang ito? Or kung sino man po ang gustong mag-share ng inyong testimonies and thanksgiving para po sa buong linggo, ay ibibigay ko po sa inyong pagkakataon. Ha? Bakit wala? Nakamute po kayo, Brother Ray. Yes, good morning and happy Sabbath. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa nakalipas na Sanlinggo at hindi lang Sanlinggo. A few weeks na nawala ako dito sa aming lugar dahil ako po ay pumunta sa Mindoro para ako doon ay magturo doon sa mga bagong trainees. Isa pong malaking gawain ang nakaabang doon sa lugar na yon. Kaya po napakahalaga na magkaroon ng mga karagdagan ng mga manggagawa. At pagkatapos po ng aking pagtuturo sa mga trainees ay pumunta kami ni Brother Ben sa Bungay, sa Bulalakaw. At dinalaw namin yung isang kapatid. Meron silang isang grupo, isang iglesia na bahagi ng ating samahan na nagnanais na makapagpatayo ng kanilang bahay-sambahan. Sapagkat mula po nung sila ay naging konektado kay Kuya Daryl at yung mga anak niya ay naging missionary ng doon sa bundok ay parang itinakwil sila ng malaking iglesia. Ngayon po ay parang hindi na sila welcome. So ang nais nila ay magkaroon sila ng kalayaan na makapagsamba. Kaya humihiling sila ng tulong upang sila ay makapagpatayo ng kanilang bahay-sambahan. Ito po ay mga katutubo. Galing po ito sa tribo ng Buhid ng mga Mangyan. At hindi lang po sila, ang alam ko marami pang iba. Pero ito lang po yung napuntahan ko. Kaya ito yung sigurado ako na meron silang lugar na inilaan. Ang kailangan nila ay pampatayo ng kanilang bahay-sambahan. So ganoon din po ay nagpapasalamat ako ng malaki sa Panginoon sa nakakalipas na camp meeting. At naging matagumpay ang ating pagpupulong bagaman hindi po lahat ng mga bisita ay tumanggap sa mensahe. Subalit ang importante ay napakinggan nila. So hindi naman po natin pwedeng pilitin ng mga tao na maniwala sa ating pinaniniwalaan, pero ang mahalaga ay maibahagi natin kung ano yung kailangang maibahagi sa kanila. At ganoon din po na maraming mga oportunidad ang nagbukas. Nagkaroon din ng mga changes sa ating mga missionaries sa kanilang mga destinasyon. Pero ano man po ang kalooban ng Panginoon ay nawa ito ay maging para sa kanyang kalulhatian. So marami pa pong ibang mga programa ang nakaabang at mas malaking gawain na ang nakaatang sa ating balikat ngayon.
Kaya patuloy po nating ipanalangin ng isa't isa at suportahan sa abot ng ating makakaya ang lahat ng gawain ng ating mga manggagawa. Yun lamang po at happy Sabbath sa lahat. Maraming salamat po, Brother Ray, sa inyo pong pag-share ng inyong testimony. So, sino po ang mayroong testimonies or karagdagan sa ating napag-aralan sa umagang ito? At kung wala naman na po, tayo na po dumako sa ating closing song. At maaari ko po bang hilingan si Brother Ray na mag-lead po sa atin ng ating closing prayer? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal na sa kaitaasan ng langit, sa umaga pong ito, muli kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagkakalob sa amin ng buhay at lakas at sa mga liwanag na inyong pinagkakalob sa amin sa araw-araw. Nawa po sa umagang ito, ang aming leksyon ay maitanim sa aming puso at isipan at ito ay aming maisakabuhayan. Tulungan kami na hindi lamang kami mabuhay para sa aming sarili, bagkus kami ay mabuhay para makapaglingkod din naman sa iba. At nawa po ang mga katotohanan na inyong pinagkakalob sa amin ay may sa kabuhayan namin na may katapatan at may bahagi namin sa lahat ng mga taong aming nakakasalamuha. Ang inyo pong
karakter ay makita sa bawat isa amin at bigyan ng sigla ang bawat isa na maglingkod sa inyo at sambahin kayo sa kagandahan ng kabutihan. At ganoon din po ay patuloy namin idinadalangin na kami pakalinisin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala upang kami po ay maging karapat-dapat na sumamba sa inyo sa banal na araw na ito. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating Sabbath School program para po sa umagang ito. Maraming salamat po sa mga nag-join dito sa Zoom at ganoon din naman po sa mga nanonood sa Facebook Live. So, please stand by po para po sa ating second service. Maya-maya lamang po. Happy Sabbath po ulit sa ating lahat at God bless us all.